Nga sinuratan ni Dr. Lucas, pakasepnan, iti panakayanak ni Apo Jesus. Kaya't ko ti makisarita kada kayo may papan iti daytoy nga tema ko na then Jesus came. Idin ko na imay ni Jesus. Amo tayo unay karapsan. Ngano may papan ti pasamak kan uray maten ti agdamang nga kasasaan nga isong sangsangwen dagiti ananak iti Diyos, especially the Jews and people those time, nga masapul da iti mangisalakan kadagdag. They need a Savior that will save them. Not only tayo kunatayo iti kasasad because they are under, tayo kunatayo iti bileg iti Roma. Under the Roman tekunata yung power, that all the people of Israel those days nga kaya't dapat masapul da iti ari nga isunga mangisalakan ken mangilapaw kadakwada manipod iti daytoy a panakakautibo, manipod iti daytoy a bilag nga isunga mangdumdumina kadakwada isod gapunang iunoy dagiti puso da ket masapul nga at dati mangisalakan kadagdag. Isod gapuna nga ni Simeon, ni Father Simeon, the priest, iding may kawalong aldaw ni Jesus, di ba? Napanda Maria ken Jose, iti templo ti Jerusalem. Ket idi nga nakita natin kunana Udiyos kunana mabalin mo nga alawin ti biyag ko. Kaputa nakita kong timanod po. Nga uri mo't ni Hana, nga manipul iti kay ito nga ati ko na tayong prophetess, nga isung at iti templo nga mangkarkararang iti manupot, the Redeemer of Israel. Nung nakitaan tayo gagayong kanakabsin, manipod iti pakasaritaan ti Israel. Nga isumaday ito iti nang rugyan tayo kunata yung nakadaan da iti makunkunang a glimpse of hope. Iti nga naipakaamo kadag iti agpaspas ko, diba? Nga nayanakin ti nations through the power tayo kunata yung or the host of angels. Nga nukitayin tayo dahi nga gundaway tayo kunata yung ibibli bagana nga iti tiyempo nga dagiti agpaspasto nga dada iti kadagiti ipasturan da. So probably the death or the date of the Savior's birth is not December. Because during December, hanganda nga mabalin ti Rumar, ta ag-aayos ti kagaputi kalamitis na it might be March, April or May. At kada kita nga tiyempo. Kaputa medyo agplastaran iti klema. Laon na ito'y nanangrugyan, makunkunang the celebration of Christmas, di pa nakayanak ni Apo Jesus during the time of Pope Gregory V. Nga dito'y nga DJ nga nangaramid iti maysa nga pagalagadan iti Christian world ang runan na iti Roman Catholics nga dito yung tinanggogyan nga sineselebraran da iti Christmas iti December 25. Isod kapuna nga nakitaan tayo nagtultuloy tayo kuna tayo nga ti panakayanak ni Apo Jesus. There is tayo kuna tayo dakkel nga impact even today nga daytoy nga panakayanak ni Jesus to the Christian world sa nagpupas na kapsa. Ngayon so dahito tayo kunata yung panangbig-big-big uray kadagiti may influensya uray dagiti saan nga makunto ng Kristiyano kut makipag-Christmas naman. Diba? Nga dita ang munuan natin sa silibrara. Ngayon di kada tayo, we all know, perhaps, that this day, tekunata yung
ti panakayanak ti Mesias, kadakkel ti kay papanan na titibiyag ititunggal maysa kada tayo. In other words, ti kunan tayo, we Christians, ngayon nga mangsursuro, kan mamati unay, iti sao iti apo, latapnon iti kasta, the projection, iti kunan tayo, the needs of the people. Ngayon so dahito iti nagkunaan na, even in the book of Genesis, this is the very first kunan tayo nga instance nga naipakaamo may papantiya ay ni Apo. So kapunta in Genesis chapter 3 verse 15, just after kunan tayo, tas sineri kunan tayo iti panagbasol ti tao. At dan di yung baga ti Apo nga, maya umay ni Apo Jesus. Nga tapnon ma-i-cross nga masapulo mo nga maya na. So, God does not create us. Nga tapnon iti kastak awan laang ti kay papanan ken awan laang ti serbida iti biya. But precisely, kaputa ti Apo ay ayaten na tayo. Iti liputan ti panagbasol ti tao. Just the very tekunan tayo, the time that Adam committed sin, nga ano da makipagpagami nga kaputi babae, iniebahaan, kaputi lalaki. Ano nga na kayo, kung kunami na tayo ginali kayo, takong pag-ikas ka rin, kung tinapul mo na, ni Adan Diyos ko nga talaga nga nagbaso. Why? Iso na tinangtadan di ako, ti bili. Unso na kamo nga sagitin mo amin mabaling mo ka rin, pwera lang, data. Di babae ako ngayon mo. Nga isong tinagragsakan na, so lang naggundaway nga medyo asla na initan ti ranyag ti rupan na ti aldaw ti Febrer ay ti Abril. Hindi nakita na iti babae, iti ibay, sibay na. Ako na sikat tilasag ko, kanto lang iti tulang ko. Nung hindi nakaramit ti baso ko, ako na yung babae na yung nakanan. Di ba? Sinabaso na. Ba't hintay ko na tayo? Nga dito yung natapno ni Kasta, ti Apo ay ayaten na tayo unay. Natapno ni Kasta, imbaon na ni Apo Jesus. Then Jesus came. Imay ni Apo Jesus. Natapno ni Kasta, and every Christmas, tayo na tayo, what must anya tayo na tayo yung karirigatan, nga isong masang-sangguan tayo, itunggal, pasamak, ikanumay dahil ito yung pasamak, wenno bulan. Nga mo tayo, nga saan lang na it is a time that we will share each other, tayo na tayo exchange gift, not only a time that we will receive, tayo na tayo yung regalo, kada hindi makapanon amang regalo kada tayo. Nga numaminsan na, wow, praise God, at naawag mo, hindi ka pwede lukang yung tunulong katanggot suddenly, dahil rupang ko nagbalik, hang mo, hangan namin dayday, kaya't mo nga isong mga itin na, wow, praise God, at regalo mo nilukang, bigla nga, agbabawi. Nga tayo na tayo, we thank God for this Christmas, or for that matter, all the rest of our life. That's our sins, tayo na tayo of need, for God and forgiveness and help and hope, cause us to create, tayo na tayo, itibiyag tayo, that we will go back to the time. Natapno ni Tikas, inikan na tayo ti Apo, iti-importansya, natapno ni Tikas, even to be revealed, tayo na tayo against Him, and yet, tayo na tayo, God is good in our lives. One of the ways na tayo to go about answering the question na tayo how important this Christmas in our lives. Kasi anong tinapatay? Dahil ito yung Paskwa, itibiyag tunggal may sa karamihan. That when we listen, tayo yung testimonies, what God, tayo yung araramidin na itibiyag tunggal tao, may sa kumakadagit
umay kadagitirig na tayo is this. The Bible tells us that the God of heaven, diba, came into this world na tapnon you see and you will believe that by the inspired word of God na tapnon iti kasta iti tunggal may sa kumangkada tayo iti kinapudno ken kangrunaan the word of God, because there are many tayo prophecies, di ba, concerning the birth of Jesus Christ. Thousands of years before Christ was born, at dalitan ni Mika, ngayon sumanang ibaga, nga may anak to, ijay ili ti Bethlehem. Nga kunana Bethlehem, sikat ka, kabasitan nga, ili iti Huda. But then, tayo kunatayo, ijay nga nagkapo ti nations. Then, in the book of Isaiah, dito yung baga na in chapter 9 verse 6, may papan iti panakaipas ngay ni Apo Jesus. Natapno ni Tikasta, itinay ito yung agsapa I want every one of us. Natapno ni Tikasta, we will witness and speak and testify. May papante ko na tayo why the Son of God came into the world. The witnesses are in the book of Matthew, Mark, Luke, and John, and even Paul, tayo kuna tayo, the writers, even the writer of Hebrew, gives us the reasons why Christ came into this world. Natapno ni tiray ito kung daway tulungan dapat pag may maysa kayo, na itiray ito kung daway palubusan tayo. Iti sao iti apo. May papantay ko na tayo, then Jesus came. So Jesus entered, first of all, kailangan tayo, sa tanong din tayo makatayo, ay hindi tayo mapayatunay. Iti sao iti apo ko na Jesus entered into the gates of this world. Why? First of all, to ransom us. Diba? Just imagine that the King of Heaven, na ninapa Jesus, enter the gates of this world to ransom you and me. Si Mike kinay nga lubog in Mark chapter 10 verse 45, niti ko na the Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Isulit iti kinapudno why Jesus entered into this world. Why He came into this world to ransom us. The reason we need a ransom to be paid for us is that we have sold ourselves into sin and have been alienated from a holy God. When Jesus gave His life as a ransom, our slave master, sin and death, and the devil had to give up their claim to us, and the result was we could be adopted into the family of God. Diba? Isod ka po na nga no ransom, talagang no adati alawid na namin, masapol nga payadan ti ransom na 5 million. Tapnon masublim kat matagikuan ti anak mo, kasi ka pumatay dinukot da, inala da, or even simurot ka nga voluntaryo, masapol mo ti ransom. Katay kanta, nor silver nor gold had obtained my redemption, but the blood of Jesus. Gaputi dara ni Apo Jesus. May suday ito'y nagpintas unay nga banat. Pulpul it like this in Galatians 4 chapter 4 verse 4 and 5. Ngiti ko nga na. When the time had fully come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. In other words, the redemption or the ransom frees us to be a part of God's family.
We had run away and sold ourselves into slavery, but God pays a ransom and redeem us out of slavery into, kaya kakabsat ko na, out of slavery into Father's house. Suga po nang naimpag ti ako. To do that, God, tayo, God's Son has to become a human being so that He could suffer and die in our place to pay the ransom. Suga po nang nung kitain tayo may papan in the book of Galatians. May papan tayo na tayo the law. May papan even the power of the law. May suday ko tayo na tayong nagbiyagan dagiti anak di Israel because of that law. May suday ko tilintag iti apo. But then tayo na tayo, because of Jesus, we are being set free from the power of that law. Ngatap no iti kasta, we are free from that power. And we are being free. Ngatap no iti kasta, you are not a slave anymore, but you are already what? Member of God's family. Madaydayaw iti Diyos. In Hebrews chapter 2 verse 14, since the children share in flesh and blood, He Himself likewise partook of the same nature, that through death He might destroy him who has the power of death. In other words, the reason Christ took on human flesh was so that He could die, and dying pay a ransom and free us from the power of death. Malaydayaw ti Diyos. Makapnunitikas ka, the Biblia po na we are spiritually dead because of sin. Natay tayo nga na spiritual, magyaman tayo because Jesus came. Jesus entered the gate of this world to ransom us. And number 2, the reason why may ni Apa Jesus, Jesus entered the gate of this world to call sinners to repentance. Ngatap nun iti kasta, umay ti panagbabawi kadagiti managbaso. Ni Lucas nga ti kunana in chapter 5 verse 31 and 32. Jesus said to them, those who are well have no need of a physician. Dagiti na salunat kunana sanda nga masapul ti doktor. But those who are sick, I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Madaydayaw ti Apo. To do that, God's Son had to become a human being so that He could suffer and die in our place. Madaydayaw ti Apo. Jesus came to call sinners to repentance. First, there's needed to be a ransom to be paid for sinners. Then, there could be a successful call to sinners. The call is based on the ransom. And Jesus says, He came for both of these things. He does not leave the ransoming or the calling of others. He ransoms and He calls. Even today, He's calling through the Bible and through the preaching of the Bible. He's calling people come to repentance. Matap nung iti kasta, umay iti panagbabaw. And this is the meaning of Christmas. He came, to call sinners. Madaydayaw ti Apo. Imay tapos nagayab ka dagiti, managbaso. Isog ka po ng ni Apo Jesus, He lived the splendor of heaven. Dito kang kanta, He lived the splendor of heaven. Diba? Why? Matap nung iti kasta, amay paay kada tayo nga managbaso. And another thing, third, Jesus entered the gates of this world, tayo to give sight to the morally blind. Diba? Morally blind. And yun na John chapter 9 verse 39, Jesus said, for judgment I came into this world, that those who do not see may see. Nga dagiti saan nga makakita ko na makakita da kuma. In John chapter 12 verse 46, I have come as light into the world, that whoever believes in me might not remain in darkness. Malaydayaw ti Apo.
Agyaman tayo itiabo, Jesus did not merely come to ransom and to call the sinners. He also came to open people's eyes so that they can see the light and walk in it. Imay nga tapnon kasta ko na I am the light of the world. Imay nga tapnon mang silaw itinubo. Imay nga tapnon iti kasta ko na manglukat dahil ko nata yung mangikat kadagiti nakudrip pa panagkikita. Ano nagdagan Diyos nila at ako magdrip kung di panagkikita. Ngayon kaya di ko na tayo, iti panagkita tayo nga na espiritual, magkita tayo may papanin tinakkel na kunan our problem is not just slavery needing a ransom and looseness te kunan tayo needing a call. Our problem is also moral blindness, needing the gift of sight. We are simply blind to some spiritual realities that are utterly crucial to see and embrace. Amoy te kunan tayo nakuldaapan dagiti matmata. Yung masapul nga dahil kunan na malukatan da isod gapuna, this is why Jesus Christ came, that those who do not see may see. This is kunan tayo the meaning of Christmas. Not only that, nga di Christmas, yung matapunikas tayo makaawat tayo di regalo, sa langat tapong tayo kaaraw dita, kantakan pa dita, but the most important thing, nga tapong kunan na imay niya ako Jesus. Tapos tayo tao di Israel. Tayo tao tayo kunan tayo the chosen people. Makita ta kuma. Ikinapudno pakasaglan. Ikiplano sa panggar ito Diyos. And number 4. Tayo kunan tayo ni Jesus. Jesus entered the gates of this world. Katapno ni tikas ta kunan tayo to divide households. Wow, pasan tayo ito eh. To divide household. Matthew chapter 10 verse 34. Natikunan na. Do not think that I have come to bring peace on earth. I have not come to bring peace. Wow. Ito yung baga na. Nung natikunan na, but a sword. Wow, nabunod mo talaga. Nakunan na hanang ay may, ikang kayo titang na. Do not think kung hindi pa nunutan ay maya kada kung mang tedinal na itinay yung malubog. I have not come, but tayo kunan tayo kunan na not come to bring peace, but a sword. For I have come to set a man against his father. Yati kunan na, and a daughter against his mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law, and a man's spouse will be those on his own household. So nga, hanggang mas daaw, no, kagkalabanan na kayo, gagiti pamilya yung kapag panagserti. It's biblical. To divide the house. So nga, man-mano dagi naragsakan, ngay di na pag-Kristiyano kayo, talaga nga, hindi na pagpapanan kita. Lalo di ang dito kayo. Ay, nakuha nakita. Hindi na parang naggato pa nagkakapas ko na. Hindi ko palang nagkakapas. Lalo di camping mo ko, meron ako nagtataba ko dyan, pa nagtutulog kita. Ako na pa parang naggato mga magatong. Hindi ka tagpakata, kapsan naman pang campingan mo. Basta na talaga. The point is, tayo kunan tayo, this word is not that God loves division and strife. No. The point is that strife and division caused by true allegiance to Jesus are better than no strife and division with no allegiance to Jesus. No, tayo ko na tayo. Gagawin natin yan. No, may papanti division. Nasayat na tayo ko na tayo na it is better kung na point the strife and division caused by true allegiance to Jesus Christ. No, isinag na kayo, yadayawan na kayo because of Jesus. It's better. Lumutag sisina ko na nga awan ni Kristo ay that's wrong. Diba? Narigat mo nga surutong ida nga among na ni Jesus isot turungan na isusuro na kanita ituturong na ka kat sumunod ka rin kayat ng among at ipagtungpalan ko tang nasayaan nagsisina. Why? Because there will be a time that those who don't understand because of that lies and because they cannot take the truth, then kunana they will come to realize that those people against you
will come with you. Nadagihan mo nga kadwa ko na nadagi, kumurgura ka, iti pa nag-serve. This is the reason why Jesus came. Katap ko iti kasta, mapagsina, kung na tayo, the light and darkness. Iso tayo iti tigapo ng anuapay na kunana, that He entered into the gates of this world. Katap nun iti kasta, tinasantuhan nga surat ibagbaga na kada tayo ayayaten, that came to divide house. Tao rag susurot tayo, nugapot kinasipot, impyerno pa pa na. Nga maagdat imang lugi, nga sumuro tilawag mo uray that time kagura da ka, at dati tsansa, nga dabituin nga saan nga makamamu kini Apa Jesus will come to realize the truth, and they will believe the Lord Jesus. And that is the mission. Natap ng tikasta, tinasantuan nga surat, the point is that when a person is ransomed and called and given sight, something really radical happens to them. They see everything differently with that new sight, and they have a new master because of that sovereign call. Madaydayaw iti Apo, natapnon iti kasta, kada tayo amin nga mamati. The very thing is this. Ibagbaga ti Apo kada tayo that you're called and wonderfully free from fear and guilt because of the sufficient ransom. And so they think differently and feel things differently and act differently. And for some in family that can be very threatening, and so the tension develops like tayo that Jesus came into this world that will lead us to reality. And that is the meaning of Christmas. Isod kapuna ay ayaten, nga ti Apo, ni Apo Dios mismo, natapno ni kasta Christmas, that means Christ is born the Mass. Nga ni Kristo iso para kada tayo. Ngayon tayo kuna tayo, even though 1,000 times Christ be born in Bethlehem. If Christ will not born in their hearts, makipagragragsak dalaan ti Pascal, but the reality, tayo kuna tayo, they have no tayo kuna tayo, the true meaning of this season. Handa nga mo tipod mo, akay papananday ito nga season. That it is tayo kuna tayo at time. Natapno ni Tikasta, time to rejoice. Because tayo kuna tayo have all the reason to rejoice. And lastly, wow, finally, so He came, tayo kuna tayo, He entered into this world, natapno ni Tikasta, for divine condemnation. So, how is this? In John chapter 3, verse 17 and 18, for God sent not the Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He who believes in Him is not condemned, but he who does not believe is condemned already. Isang namamati ko na in that is tayo na tayo, what is the sin that is unforgivable? Anya tibaso nga saan nga mapakawan? That is the sin of what? Blasphemy of the Holy Spirit. Iso tayo titipod-pod nga saan nga mapakawan, the blasphemy hanga tayo tayo. Kaya kung nagpagsawsawahaan, the word blasphemy of the Holy Spirit. When the Holy Spirit is convicting a man, tayo tutuloy nga mangkonviktar, kaya saan na nga ikaskaso, saan na nga awatay, that is already the blasphemy of the Holy Spirit. And that is unforgivable in the sense, hanaman nilawat ni Apo Jesus. Diba? So, tinampawan natin, Espiritu Santo. Aka, uri kas kasabatay iti sao, na one day conviction of the Holy Spirit. Nagtignan, saan nga makonviktar? Saan nga masabi? Kada gimot na tao, magkaskasabantay, kat saan nga agristans, hingga na mamatay, kat saan ang inawat ni Apo Jesus, tinapaawan natin, Espiritu Santo, kat awan tibiyagag ng ayon kay kuana. At adi naman tinawat ni Apo Jesus. And that is why, natin kuna tayo, itibiyag titunggal may sa kada tayo ay God sent His Son to save us from His own just condemnation and wrath.
That the need for salvation implies that there is a danger we need to be saved from. That danger is sin and death in the devil. But the most serious danger of all is the danger of the condemnation of God. If God is for us, then sin and death and the devil fail to destroy us. But if God is against us, then nothing can save us. Right? No, continuous ka na tayo. If God is not with us, or God against us, then nothing can save us. Nothing can save you. Isog ka po na, may tikan kanayo. Na itibiyag, kenbiyag kayo tinggan ng alay na tayo tiyapo. But if God is against us, then nothing can save us. Christmas, the coming of Jesus, is God's way of being for us. If we will believe, he who believes is not condemned. But he who does not believe, condemned already. Isod ka po na, nga itibiyag ditong galmay sa kalatayon. Kabayatan nga data yung agserserbi, kabayatan nga dati biyag tayo. Kaya ito di panpanunod. Jesus entered the gates of this world to give us eternal life. Amen. This is the very reason. This is the final, like tayo, the most important reason why Jesus came to give us eternal life. And that is John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. So Christmas means that God sent his Son so that we could believe and have eternal life. Do you have eternal life? Dagiti at biyag na lagnanayo na nagnamay nawatot na natin. Itiray ko ang daway daw. Jesus came. He entered the gates of this world to grant souls. Jesus entered the gate of this world to call sinners to repentance. And Jesus entered the gates of this world, as we all know. Namu tayo unay, natapno ni Tikasta to divide the house. In-event at na tayo, may ni Apo Jesus to help us. That condemnation, because we all know, yung baga ni Pablo, in Romans chapter 8, there is therefore now no condemnation those who are in Christ. At yaman tayo tiyapo, because of Jesus, because Jesus was born, ito na tayo, itiiling ng Bethlehem. Images in mind, natapno ni Tikasta, ingana ita. The essence of this Christmas, na tayo na tayo, the birth of the Savior, still, at kalkalingag pa lang tayo na tayo, taglawlaw, the whole world. But ado daw yung may influensya, katapnan magpagyaman dati Diyos, that they will celebrate the goodness of God. The unconditional love of God. Katapno ni Tikasta, this eternal love of God for all of us will push us also. Nga mamati, nagtutuloy kini Apo Jesus, nagtutuloy nag-serve kini Kuana, until tayo na tayo tatay, no may katagstupli may kadwa nga datas, no may nalawin in Nubia. Ito may nalawin in inflation. Kaya ito ang bundawan. Kapag kinapunti ka di umatanin ti Apo, kaya ito naman. With all our hearts, we will sing the song, I surrender all. We will surrender everything to God. For we all know, na kadagiti sa amin na kaya, kadagiti sa amin na plano ng Panginoon. If we will surrender to the Lord, pamutay matarak ko ngayon pa na. Agmunuman natin 2025. Sumrep tayo tawin 2026. We don't know what 2026, year 2026 will bring in our lives.
But we are hoping and praying the best is yet to come. Hallelujah. I surrender. I surrender all. Yes, Lord. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. Lord, I surrender all. I surrender all. Let us worship. I Let us lift up the name of the living God. We thank God for the whole year of 2025. Be my blessed Savior, I surrender. For the last time. Anak kabalin, ka Diyos, sa mga San Juan, apagyaman kami, ka. We surrender everything to you, Father. We thank you, Lord, for your Son, Jesus. Pagyaman kami, di ko nantin mo kada kami, dalak mo magbugtong nga ni Apo Jesus. Pagyaman kami, Apo, inted mo ni Apo Jesus, kung imay tiday sa nga lubo. Katapno ni Tikas, tayo sa lakan na kami manipot, hindi naman nagpaso. Imay ni Apo Jesus to heal us physically, spiritually, emotionally, everything, Father God, we thank you. Nagapukin ni Apo Jesus, He opened our sight. He opened, Father God, our spiritual eyes to see, Lord, tapos makita mi ilawang katipudno kang runahan ng atap ng itikas na mawaknita. Dahil di pa nakikita mi itinapudno malipot ka ng isa sa pagyaman kami ken ka tibiyag nagnanayon ng iso gented ni Apo Jesus anang namakan talgan hindi Apo nga ginungpan natin misyon na iti cross ni Bantay Calvary. Apo'y dato lumikan ka, dagiti biyag mi dagiti plano kung panggap mi. Hindi sumaron naman ang natawar na apo kararap mi. Ituloy mo ka di. Di pa ay, iray-iray, isilaw ti biyag. Yes, Lord. Ituloy mo ka di, apo makinig na kami, hindi sumaron ang natawar. Nalagisan mi nga narami, apo, magpagayata, katawan mo yung 2026 ako doble ang sinalihan mo Yes, Lord. Hallelujah. aduman dahil ng liwayan mi tidak yung atawan ken ka ako tulungan na kami nagsimarot Thank you, Lord. Yes. karanda kadi manen o Dios karamidan mi dagit pagayata kadagit Yes, Jesus. dagit plano kong banggap ako tibiyag tulungan na kami Yes. nagsimarot ng atawan binendisyonan na kami ako tidak yung atawan ako Sinten mo dari sumbat dari tikararap ni. Yes. Inaiwanan na kami sa sinalwadang nagsibiyak ni Apo. Sumagmamanulangan nalda, wapag mo lumalang itawen. Sumren kami ismarong mga tawan o Diyos. With all, Father God, naging isuamin all our expectations, Lord. Yes. We
In all our dreams, O God, tawanan ninyan ka. Yes, Jesus. For our family, for our children. Kadagiti Swami, lipat patagpipiyag, Apo. Kararagmi, Apo, pagkasapot, tunggal may sa. Kapnon nabalay, kikam kadihi, Apo, masumra. Hindi sumarulong matawin. Yes, Jesus. Iniklik na kami kadagitan yaman nga saksaki, piligro pipiyag, Apo. Karamidang kani, nalagitan kami. Saraptuan, ital na. Nakuha na Apo Diyos. The boldness, the courage, the courage, Father God. As we face every trial, so God, in life, hindi sumaro ng matawin. Pamati kami unay. That Christ is with us, the Lord is with us, Emmanuel. Ngawan to't makabalin ako. Amang tuprag kada kami tungat dato kada kami. And even Father God in Karim, in the book of Isaiah, there is no power of the enemy, the work of the enemy. God will prosper against us, Lord. We declare in the name Yes, Jesus, Father, and worship your name. that we are safe and secure, O God. Amen. We are victorious, we are more than conquerors, O Lord. Thank you even this church, O God, we pray that you will continue to prosper, that you will continue to add our numbers, O God. Yes. That isyunam tunggal membro tayo ng Iglesia. Pastor, Apo, Pastor Rizal, awan ka na kami, that is our prayer. Sikapat itulong ka na kuha na Apo sa di pamilya. And every family is Father God, especially Father God, that we can die, that I feel kuntaway, I declare and I declare blessing upon blessing, favor upon favor, grace upon grace. Receive the blessing of God. Yes. Yaman kami kita, pagyaman kami kanagitikarkari. Thank you, Lord, for your words, O God. Nagyaman kami, Apo. Natalgib kami akan kanayo, tanda kami unilos. Hindi masalinungan, Apo, si Pilat, yung panakupan. And Lord, continue, Father God, to prosper them in the name of Jesus. Yes. Receive the prosperity of God. This coming year, I declare and I decree prosperity upon prosperity, good health upon good health. Mapagyaman kami ka, pinay pinagkaroon. Nagyaman kami katsanan kami na po mag-isupli, isuamin nga daya, di gloria ka, isuamin ka managyan ka. Kristo, Kristo, mapumidawat namin na ito. Amen.